Kumusta mga kamoto? Welcome back sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay kumusta? So ako nga pala si Moto King. Diretso na tayo sa ating topic. So napapansin nyo bang kahit pigan nyo na yung front brake hindi umiilaw yung brake light? Sa video na to ay ituturo ko sa inyo kung paano i-troubleshoot ang front brake light. Simple lang to pero baka ito na ang sagot sa problema ng motor mo. Kaya kung gusto mong matutong mag-DIY at makatipid sa pagpagawa, so tutok ka lang dahil baka ito na ang solusyon na hinahanap mo. So tara, simulan na natin. So, una natin gawin ay i-check muna natin ang battery kung may karga pa ba ito, kasi kung wala na itong karga ay possible na ito rin ang dahilan kaya hindi umiilaw yung brake light natin. So, para ma-test natin yan ay gagamit tayo ng multimeter. So, kailangan nasa 12 volts pa yung karga niya, ibig sabihin ay good pa. So kung hindi nyo pa alam kung paano to gamitin, ay may ginawa na akong video para sa paano gamitin ang multimeter. So ayun, okay naman yung karga niya, nasa 12 volts pa. So lipat tayo sa ibang parts para ma-troubleshoot natin ng maayos. So ngayon ay try nating pailawin ang brake light gamit ang handbrake. So ayan, hindi siya umiilaw. So try natin sa foot brake. Yan, umiilaw siya. So ibig sabihin yan ay yung bumbilya natin ay hindi pa busted o hindi pa pundi. So check na yan, okay na yan. So lipat tayo dito sa sa brake switch, sa hand brake switch. Yan, ititest natin yan kasi possible na ito ang sira kaya hindi umiilaw yung brake light natin. So possible din yung wire baka may putol, pero sa tingin ko ito yung may sira kasi bihira lang maputol ang wire ng mga ganitong motor. So tara, tatanggalin natin. Ito yung itsura ng brake switch. So nung tinanggal ko, yan, nakita ko yung terminal niya may kalawang-kalawang na. So para matest to ay gagamitin tayo ng multimeter. I-test natin kung meron pa ba siyang continuity. So itatap lang natin yung dalawang probe niya sa bawat terminal, positive, negative. Yan. So pag walang reading, ibig sabihin ay hindi nakakadalo yung kuryente. Bali, hindi na siya nagko-contact sa loob. Possible yan may mga kalawang o corrosion na. So yan, wala nang reading yung multimeter natin. So positive na ito talaga yung dahilan kaya hindi umiilaw yung bumbilya natin sa brake light. So gagawin natin ay bubuksan natin ito at lininisan sa loob para mag-contact yung mga metal niya at makadalo yung kuryente. So sa pagtanggal ay gagamit lamang kayo ng maninipis na bagay tulad ng yan, katulad ng ginamit ko ay yung stand ng katol yung ginamit ko. Pwede rin kutsilyo. So yan yung makikita nyo sa loob ay marami ng mga kalawang, corrosion. So yan ang dahilan kaya hindi na nakakadalo yung kuryente. So gagawin natin dyan ay lilinisan natin. So yan, maraming kalawang. So madali na namang linisin yan. Punas-punas lang saka liha, papel de liha. Ikiskisan lang yan ng papel de liha. So pag malinis na pwede nang ibalik. So yun, lilinisin ko muna.
So ayan mga kamoto, natapos ko nang linisin. So ngayon ay ibabalik ko na yung mga parts niya, yung mga terminal niya para maikabit na natin sa motor at matest natin kung okay na, kung iilaw na ba yung ating brake light. So ayan no, natapos ko nang i-assemble. So bago natin ikabit ay ititest natin ulit sa multimeter kung meron na siyang continuity o nakakadaloy na ba, pwede na bang makadaloy yung kurente dyan, nagko-connect na ba yung mga metal niya sa loob. So ayan no, itest ko lang. So yan, itutok nyo lang yung dalawang probe niya sa bawat dulo ng terminal. So as you can see ay may reading na siya. So ibig sabihin ay okay na, nagkukontak na yung mga metal niya sa loob. So ibig sabihin yan ay makakadaloy na yung kuryente. So ibabalik ko na itong brake switch sa motor para ma-test na natin na kung iilaw na ba talaga o hindi pa. So tara. Yan, so nakabit ko na yung brake switch. So on muna natin ang susi. So try natin yung brake. Sana ilaw. So as you can see ay umiilaw na yung brake light niya. So ibig sabihin ay successful yung ginawa natin na pag troubleshoot. Nalaman natin na brake light switch na pala yung dahilan kaya hindi umiilaw yung ating brake light. Ayan mga kamoto, simple lang 'di ba? Minsan switch lang, minsan wiring at valve mismo. Pero ang mahalaga ay na-troubleshoot natin ng maayos at nalaman natin kung ano ang sira. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe para sa iba pang mga moto tips at DIY. So ride safe palagi mga kamoto at kita-kits sa susunod na video.